Nag-courtesy call si U.S. Secretary of State John Kerry kay Pangulong Duterte sa palasyo. Kasama raw sa mga pinag-usapan ng dalawa ang pagtugon sa terorismo, krimen, droga at maritime security. Bago nito, nag-press conference si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Anya, wala man daw sa joint communique ng ASEAN ang desisyon ng International Arbitral Tribunal kaugnay ng West Philippine Sea. May tuturing daw na tagumpay na kasama sa pahayag ang tungkol sa pagsunod sa international law at UNCLOS. Sa isang press conference kaninang umaga, binasa ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang ilang bahagi ng joint communique ng ASEAN na ginawa sa Lao kung saan dumalo ang kalihim. Sabi ni Yasay, ipinaglaban niya sa Foreign Ministerial ng ASEAN na maisama roon ang desisyon ng International Arbitral Tribunal kaugnay ng South China Sea. Pero kahit na hindi binanggit ang desisyon, sinasabi ni Yasay na maituturing pa ring tagumpay ang nag-iisang pahayag ng ASEAN tungkol sa pagsunod sa international law at UNCLOS. We remain seriously concerned over recent and ongoing developments and took note of the concerns expressed by some ministers on the land reclamations and escalation of activities in the area, which have eroded trust and confidence, increased tensions, and may undermine peace, security, and stability in the region. Habang nasa press conference si Yasay, nasa Young Southeast Asian Leadership Initiative at Earth Advocate Camp Summit naman si U.S. Secretary of State John Kerry. Nakatuon ang kanyang talumpati sa overfishing at epekto ng climate change sa karagatan. Hinimay niya ang ilang problema sa karagatan at ang epekto nito sa mundo. Sa Pilipinas halimbawa, karaniwang problema raw ay ang water pollution, overfishing, illegal fishing at pagtatapon ng plastic sa dagat. Delikado raw ito sa ating kalusugan, lalo pat 50% ng ating hangin ay galing sa cycling process ng dagat. May dala rin daw na panganib sa food chain at food cycle ng marine life ang iligal na pangingisda. Malaki rin daw ang epekto ng pagsusunog ng coal sa climate change. Climate change is warming the ocean, changing ocean current patterns, changing the capacity of certain things to live in certain places. The acidification that comes from the carbon dioxide that we put up into the sky, into the atmosphere, from the burning of coal and fossil fuels, that CO2 comes back and dumps into the ocean. And it raises the acidity of the ocean. Kasunod nito, dumiretso si Kerry sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs para makipagpulong kay Secretary Yasay. Sabi ni Kerry, masaya raw ang Amerika sa maingat na pagtanggap ng Pilipinas sa desisyon ng International Arbitral Tribunal sa isyung South China Sea. Mahalaga raw kasi ang anumang aksyon na hindi magpapalala pa sa tensyon sa rehiyon. Muli namang iginiit ni Kerry ang posisyon ng Amerika sa freedom of navigation at overflights sa South China Sea. Sana lang daw ay sumunod ang iba pang bansa rito. Sa ngayon, may iba pa raw silang malalaking issue na dapat pagtuunan ng pansin. Kabilang dito ang paglaban sa terorismo at iba pang international crimes. Binigyang din ni Kerry ang kahalagahan ng paggalang sa karapatang pantao habang tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Bago pa matapos ang pahayag ni Kerry, ipinunto rin niya ang kahalagahan ng EDCA hindi lamang sa pananatili ng seguridad sa rehiyon, kundi para sa pre-positioning ng mga kagamitan na makakatulong sa humanitarian efforts matapos ang matinding unos tulad ng Bagyong Yolanda, kung saan nakita niya mismo kung gaano kalawak ang naging pinsala nito sa lugar. Nag-courtesy call pa si Kerry kay Pangulong Rodrigo Duterte kanina. Pangunahin daw nilang napag-usapan ang paghimok sa Pangulo na makipagdialogo ang Pilipinas sa mga bansang umaangkin sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. They also discussed common concerns: terrorism, crime, drugs, religious fanaticism, and maritime security. In relation to this, they also mentioned a menu of solutions. Kahapon sa harap ng mga sundalo sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ay sinabi na ng Pangulo na may nangyayari ng pakikipag-usap. Pero kailangan daw ng iba yung pag-iingat sa mga binibitawang salita para hindi mauwi sa hindi pagkakaunawaan.